Naaresto ang 11 katao kabilang ang isang high-value individual o HVI sa pinaigting na anti-criminality operations ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na isinagawa noong Hulyo 5, 2026. Sa operasyon, nakumpiska rin ang hinihinalang iligal na droga na nagkakahalaga ng kabuang 728,765. Kinilala ng pulisya ang HVI bilang isang 44 anyos na lalaki na residente ng Barangay Adwa Sur, lungsod ng Cabanatuan. Nadakip siya kasama ang dalawa niyang kasamahan sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Team SDET ng Cabanatuan City Police Station sa nasabing barangay. Ayon sa ulat, naaresto ang mga suspek matapos magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa isang police pusher buyer kapalit ng 1,000 pesos na buy-bust money. Sa isinagawang search, nakumpiska rin ang isang nakataling plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 100 gramo ng shabu na may tinatayang halaga na 680,000 pesos. Samantala, 7 pang hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa ng mga operatiba ng Caranglan Municipal Police Station, Gimba Municipal Police Station, Cabiao Municipal Police Station, Aliaga Municipal Police Station at General Tino Municipal Police Station. Nasamsam mula sa kanila ang kabuang 7.17 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 48,765 pesos. Nahaharap ang lahat ng mga naarestong drug suspects sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod dito, isang 32 anyos na lalaki na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 ang naaresto rin sa isang manhunt Charlie operation na isinagawa ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station sa Barangay Kalibang-Bangan, lungsod ng Cabanatuan, sa bisa ng umiiral na warrant of arrest. Binigyang diin ni Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, na magpapatuloy ang kanilang maigting na kampanya laban sa iligal na droga at iba pang kriminalidad. Umani ng atensyon sa social media ang reklamo ng mga residente mula sa ilang barangay sa bayan ng Aliaga, Nueva Ecija matapos nilang ibahagi ang umano'y matinding pagdami ng langaw sa kanilang mga komunidad na ayon sa kanila ay nakakaapekto na sa kanilang kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa mga nagbigay ng boses sa issue ay ang vlogger na si Nerissa Dawang na nagbahagi ng mga video at larawan sa social media na nagpapakita ng napakaraming langaw sa loob at paligid ng ilang kabahayan. Ayon sa kanya, marami na ang residente ang lumapit upang iparating ang kanilang hinaing at hilinging mabigyan ng agarang solusyon ang problema. Batay sa mga pahayag ng ilang residente na nakausap ni Dawang, nahihirapan na umano silang panatilihing malinis ang kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na pagdami ng mga langaw. Anila kahit ilang beses linisin ang kanilang mga bahay at takpan ng pagkain, mabilis pa ring dinudumog ng mga insekto ang kanilang kapaligiran. Ipinahayag din ng mga residente ang kanilang pangamba sa posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga bata, senior citizen at iba pang miyembro ng pamilya na mas madaling lapitan ng sakit. Naniniwala silang kinakailangang masuri agad ang sitwasyon upang maiwasan ang mas malawak na suliranin sa kalusugan ng komunidad. Sa kanyang social media post, nananawagan si Dawang sa pamunuan ng Star Farm Poultry na umano'y pagmamayari ng kilalang politiko sa lugar. Gayon din sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng agarang hakbang upang matukoy ang sanhi ng problema at makapagpatupad ng kaukulang solusyon. Hiniling din ng mga residente ang agarang pagsasagawa ng masusing inspeksyon at investigasyon upang malaman kung saan nagmumula ang pagdami ng langaw at kung may paglabag sa umiiral na mga regulasyon sa kalinisan at pangalaga sa kapaligiran.
Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamilya ng sinasabing may-ari o ang pamunuan ng Star Farm Poultry hinggil sa mga paratang na inuugnay sa kanilang establishmento. Samantala, inaasahang magsisilbing batayan ang resulta ng isinasagawang inspeksyon ng mga kinauukulang autoridad upang matukoy ang tunay na pinagmumula ng problema at kung kinakailangan ang pagpapatupad ng kaukulang aksyon alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon. Patuloy namang hinihintay ng mga residente ang tugon ng mga kinauukulan kasabay ng panawagang mabigyan ng agarang lunas ang isyong anilay direktang nakakaapekto sa kanilang kalusugan, kalinisan at kalidad ng pamumuhay. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan sa pamagitan ng MV Gallego Cabanatuan City General Hospital o MVGCCGH ang paghahatid ng mga libreng serbisyong medikal matapos isagawa noong July 1, 2026 ang libreng ENT, ear, nose and throat check-up at libreng prenatal check-up para sa mga buntis. Idinaos ang libreng ENT check-up sa second floor Eye Center Clinic ng MV Gallego Cabanatuan City General Hospital sa Lumang Gusali ng City Hospital kung saan nabigyan ng konsultasyon ang mga pasyenteng may mga karamdaman sa tenga, ilong at lalamunan. Sinuri rin ng mga espesyalista ang kalagayan ng bawat pasyente at nagbigay ng angkop na payong medikal, reseta at mga rekomendasyon para sa karagdagang pagsusuri o paggamot kung kinakailangan. Kasabay nito, isinagawa rin ang libreng prenatal check-up sa TTMF sa Barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City bilang bahagi ng patuloy na pangalaga sa kalusugan ng mga buntis at ng kanilang mga dinadalang sanggol. Sa pamagitan ng prenatal consultation, nasubaybayan ang kondisyon ng mga nagdadalang tao kabilang ang kanilang pangkalahatang kalusugan at pag-unlad ng pagbubuntis. Nagbigay rin ang mga healthcare worker ng mahalagang impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon, tamang pangangalaga sa panahon ng pagbubuntis, kahalagahan ng regular na prenatal check-up at mga senyales ng komplikasyon na dapat agad ipatingin sa doktor. Ayon kay Dr. Bing Hoson, Director ng MV Gallego Cabanatuan City General Hospital, layunin ng mga libreng serbisyong medikal na mailapit ang dekalidad na pangangalagang pangkalusugan sa mas maraming residente, lalo na sa mga nangangailangan ng agarang konsultasyon, ngunit may limitadong kakayahang magpagamot. Binigyang diin din ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara na mahalaga ang maagang pagpapatingin sa doktor upang maagapan ang mga posibleng komplikasyon at mapanatili ang mabuting kalusugan ng mga mamamayan. Patuloy namang isinusulong ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan at ng MV Gallego Cabanatuan City General Hospital ang iba't ibang programang pangkalusugan bilang bahagi ng kanilang layunin na gawing mas abot kamay, accessible at dekalidad ang serbisyong medikal para sa lahat ng Cabanatueños. Sa pamagitan ng mga ganitong inisyatiba, inaasahan ng lokal na pamahalaan na mas marami pang residente ang mahihikayat na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan bilang hakbang sa maagap na pangalaga at pag-iwas sa mga sakit.